Hi! Balik po ulit tayo dito sa ating Green Studio channel. Bago ko ipakilala ang tampok sa ating kwento ngayon, here's our environmentalism tips for today. Ang bida sa ating kwento ngayon ay walang iba kundi ang original Darna at movie queen na si Rosa del Rosario. Does she rings a bell? Siguro sa mga bagong henerasyon or from Gen X, Millennials at Gen Z, hindi siya gaanong kilala. Pero malamang ang mga grandparents natin or yung mga tinatawag na baby boomers ay super sikat siya. Let's talk about her early life. Si Rosa del Rosario ay pinanganak noong December 15, 1917 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang tunay na pangalan ay Rose Rosario Stagner. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo na si Frank H. Stagner. Ang kanya namang ina ay isang Filipina na mula sa lalawigan ng Pampanga, si Aquilina del Rosario. Nag-aral si Rosa ng elementarya sa isang public school, ang Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo, Maynila. Sa Manila High School naman siya nagsekondarya. Inamin ni Rosa na average student lamang siya pero paminsan-minsan naman ay nakakapasok naman siya sa top 10 ng kanyang klase. Sa murang edad ay tumutulong na siya sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Nagtrabaho siya sa isang bake shop at nagtitinda ng cookies at empanada sa mga sinihan at dito siya nagkaroon ng pagkakataon na makapanood ng mga pelikula ng libre. Taong 1930, sa edad na 13 ay nadiskubre siya ng director-producer na si Jose Nepomuceno. Ang kanyang film debut ay ang role ng anak ni na Carlos Padilla Sr. at Alma Bella sa horror film na Satanas na ipinalabas noong 1932. Ang kanyang dalawang kapatid na babae na si Edna at Norma ay nag-artista din kinalaunan. Pagkatapos niya ng high school ay tuluyan ng nag-full-time sa pag-aartista si Rosa. May naitala na ang first major film ni Rosa ay ang Satanas noong 1930 niya ginawa, ngunit may naiulat din na merong isang pelikula na may pamagat na Minda Mora na ipinalabas noong 1929 at kasama din dito si Rosa del Rosario. So, we're not pretty sure kung extra lang ba siya dito sa pelikulang ito at hindi niya kinoconsider na ito ang kanyang first major film. Ang kanyang first major film ay ang pelikulang Ligaw na Bulaklak at katambal niya dito ang sikat na matinee idol ng time na iyon na si Rogelio de la Rosa. Ipinalabas din ang pelikulang ito noong 1932. Ang ilan pa sa mga pelikulang nagawa niya ng taong iyon na 1932 ay Tiyanak at isa pang pelikula na may title na Lantang Bulaklak. Dahil kumita lahat sa takilya ang kanyang pelikula ay sunod-sunod na ang paggawa ng mga pelikula ni Rosa. Ang mga nauna niyang pelikulang nagawa ay mga silent film at taong 1933 nang gawin niya ang kanyang first talking film. Katambal niya si Jose Padilla Jr. sa pelikulang Dr. Cuba. Sunod naman niyang ginawa ng taong iyon ang pelikulang Ang Mga Ulila. Taong 1934 naman, nang makagawa siya at ipalabas ang kanyang 5 pelikula, una ay ang Mag-inang Mahirap, pangalawa, Anting-Anting,
Pangatlo, X3X. Pang-apat, Anak ng Bilanggo, at panglima, Sa Tawag ng Diyos. She's really a bankable actress during that time. Taong 1935 ay meron siyang 4 na pelikulang nagawa. Ang Gulong ng Buhay, sunod Ang Anak ng Birhen, sumunod Ang Awit ng Pag-ibig, at Ang Sumpa ng Aswang. Taong 1936 ay meron siyang naitalang 3 pelikula. Una, Ang Birheng Walang Dambana. Pangalawa, Ama. Pangatlo ay Buhok ni Esther. Taong 1937 naman nang humataw siya sa 6 na pelikula. Una ay Ang Gamo-Gamong Naging Lawin. Pangalawa, Nang Magulo ang Maynila. Pangatlo, Ang Kumpisalan at ang Batas. Pang-apat, Taong Demonyo. Panglima, Asahar at Kabaong. At pang-anim, Ang Zamboanga. Ang pelikulang Zamboanga ay dinirect ni Eduardo De Castro at katambal niya dito si Fernando Poe Sr. Nag-premiere itong pelikula sa United States noong December 10, 1937. Pinalabas din ito sa iba't ibang bansa sa Europa at Asia. This movie was considered lost film, but in early 2000, an original copy was retrieved in Finland. Wow, ang layo ng narating ha. Natagpuan ito ni Mr. Nick D. Ocampo. Ang pelikula ding ito ay tumagal sa mga sinihan at kumita ng napakalaki ng panahon na iyon. 1938 naman ay nakagawa siya ng 4 na pelikula. Una ay Ang Biyaya ni Bathala. Pangalawa, Ligaw na Bituin. Pangatlo, Kalapating Puti. At panghuli, Ang Dalagang Silangan. Taong 1939 naman ay meron siyang 2 naitalang pelikula. Una ay Ang Walang Sugat at pangalawa Ang Naglahong Dambana. 2 rin ang naitala niyang pelikulang nagawa noong 1940, Ang Cadena de Amor at Ang Buena Vista. Taong 1941 naman ay nakagawa siya ng 3 pelikula. Una ay Ang Paraiso o Excelsior. Pangalawa, Ilang-ilang. At pangatlo, Ang Maestra. As we all know, December 8, 1941 nang binomba ng Hapon ang Pearl Harbor that initiate the World War II in Asia. So, bago naging full-blown ang digmaan dito sa ating bansa ay nakagawa pa siya ng huling pelikula noong 1942, Ang Huling Habilin. Nang kasagsagan ng digmaan dito sa bansa ay sinuwerte naman na nasa Amerika si Rosa. Walang naitalang impormasyon kung nagbakasyon ba siya doon, may ginagawang pelikula o talagang sinadya ng pamilya niya na doon muna manirahan habang may digmaan dahil alam naman nating ligtas ang Amerika ng panahon na iyon. Habang nasa lupain ni Uncle Sam ay nakagawa si Rosa ng pelikula sa Hollywood. Una ay ang pelikulang Anna and the King of Siam bilang isa sa mga asawa ng hari na ginampanan ni Rex Harrison. Produce ito ng Century Fox at kung napanood niyo po ang video about Dimple Cooper, kasama din siya dito sa pelikula as one of the wives of the king. So, malamang nagkita sila ni Rosa sa Amerika that time. At eto na, nag-assume na tayo. Ang pangalawa niyang pelikula sa Hollywood ay may pamagat na Border Bandits, kung saan leading lady siya dito ni Johnny McBrower. Ang role niya dito ay isang Mexican senyorita na si Celia. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 ay umuwi ng Pilipinas si Rosa upang ipagpatuloy ang kanyang acting career. Muli siyang gumawa ng mga sunod-sunod na pelikula, ang ilan ay gawa ng Premier Productions, ang kanyang home studio. Ang kanya namang mga naging direktor ay ang mga magagaling na si Ating Osorio, Bert Avellana at Jerry De Leon. 1947 ay humataw agad siya sa 8 pelikula. Una ay ang Bakya Mo Neneng, Si Malakas at Si Maganda, Bagong Cinderella, Caprichosa,
Tandang Sora, Ang Himala ng Birhen sa Antipolo, Hagibis, at Haciendera. And we all knew that only a bankable actress can do this. Samantala noong 1948 ay meron siyang isang naitalang pelikula, ang Bulaklak at Paru-Paro. At kung meron pa kayong dagdag na impormasyon, paki-comment na lang po sa baba. 1949 naman ay meron siyang dalawang pelikula, Ang Anak ng Panday at Commander Sundang. 1950 ay meron siyang 4 na pelikula, ang Bulaklak ng Digmaan, pangalawa, Aklat ng Pag-ibig, pangatlo, Kundima ng Luha, at panglima, ang American Guerrilla in the Philippines. Gawa ito ng Century Fox Productions. 1951, meron ulit siyang 4 na pelikula, ang Mag-inang Ulila, Rosario Cantada, Singsing na Sinulid, at ang very iconic na Darna. Si Rosa ang kauna-unahang actress na gumanap ng iconic Filipino comic superhero na Darna. And as we all know now, naging most coveted role ito sa Philippine showbiz, lalong-lalo na sa mga bagong henerasyon. 1952 naman, nang gawin niya ang sequel ng pelikulang Darna. Ito ay may pamagat na Darna at ang Babaeng Lawin. Isa pang pelikula na nagawa niya noong 1952 ay may title na Neneng Ko. 1953 ay may naitalang isa siyang pelikula, may title itong May Karapatang Isilang. Ang pelikulang ito ay nagkaroon ng Spanish version na may title na El Derecho de Nacer. Ang huling pelikula na kanyang ginawa ay noong 1954 na may pamagat na May Bakas ang Lumipas. Taong 1955 ay tumigil sa showbiz si Rosa at sinubukang magtrabaho sa pribadong organization. Sinuwerte naman siya at nakapasok siya sa US Embassy. Dito niya nakilala ang Amerikanong si John Summit, ang kanyang naging asawa. Taong 1956 ay nagpakasal sina Rosa at John at napagdesisyonan nilang sa Amerika manirahan. Sa Novato, California sila nagsettle. Ayon sa article ng isang columnist ng Philippine Free Press, noong May 18, 1957 issue, na-share ito ng writer na si Danny Dolores sa philstar.com at ang title ng artikulo ay The Queen Retires. The article says, because once in the lifetime of Philippine showbiz, Rosa has been the undisputed queen of Philippine movies. Quietly and graciously, she retired from the glitter and the glory. In a suburban community among the rolling hills of South San Francisco, Rosa, as Mrs. John Summit, leads the life of a busy American suburban housewife, swapping recipes with the neighbors, exchanging little household anecdotes with other wives at the nearby grocery store, attending PTA meetings, keeping her home clean, preparing delectable meals for her hubby, and bringing up her child. Her neighbors would never suspect that a Filipino actress, formerly the top star of all, is living among them. For Rosa has been transformed wonderfully into a typical American homemaker. The retired queen lives in an attractive Old English-type bungalow with 3 bedrooms, 2 baths, and a 2-car garage. Her living room has wall-to-wall carpeting, an attractive fireplace, and 2 Philippine paintings. One above the fireplace depicts a Moro girl and was painted on velvet by Serna. The other shows a Filipino with his 2 fighting cocks and was painted on plywood by Alejo. Rosa enjoys cooking Filipino dishes for John, such as adobo and pancit. John just loves to eat rice and he loves Filipino dishes. Rosa quote, "I would not change my place with anyone. Being a movie actress is all right, but there is a limit. One is bound that a woman's greatest happiness is a happy home and marriage."
On weekends, John takes his wife to the country club in Marin. In the winter, the Summits go skiing on snowy Mount Diablo and the Sierras. In spring, they tend to their garden, and in summer, they vacation in Hollywood, in Los Angeles, and other nearby resorts. Rosa is indeed very contented and happy as a homemaker. Since her retirement, she has become even more beautiful and glamorous looking. Rosa and John had two children named Geraldine and Terry. She was also the grandmother of two girls named Hannah and Sarah. Taong 1982 ay bumalik ng bansa si Rosa upang tanggapin ang Walang Kupas Award na binigay ng At Iba Pa Productions na binubuo ng mga grupo ng artista at mga batikang direktor. Ginanap ito sa PICC at sa gabi ng parangal ay pinuri siya ng award-winning director na si Lino Broca. Anya, Rosa is the idol of my youth. Even though ang kanyang mga dating leading man na si Leopoldo Salcedo at Rogelio de la Rosa ay magagandang salita ang binigay kay Rosa. February 4, 2006, Rosa del Rosario died of pancreatic cancer at the age of 88 in Novato, California. And that's the inspiring life of Rosa del Rosario, a lady who found happiness in every choices she made in life. Hanggang sa muli, salamat sa inyong suporta.